David Raditor from RGB Toys. I'm 22 years old. Currently, graduate na po ako ng Civil Engineering. And by October, mag-start na akong mag-review for board exam. So, pinagsabay ko yung studies sa business yan, to make end meets. Okay. So yun ba yung nag-drive sa'yo to start the online? Yes, aside from being passionate in business and collecting, that's why. Kasi nung studying ako, umaasa lang ako sa scholarship ng US. Okay. So yun yung living allowance ko. Walang support. Ay, hindi ko walang support. Hindi ako umaasa sa mom ko kasi single mom siya. So gumagawa ko ng sarili kong parang way para maka-survive. And how's the journey from having your just an online selling platform and now meron ka ng physical store? Sige, start tayo sa small store, sa short story. Before, nagko-collect lang talaga ako ng Funko Pop. Then, naubusan ako ng cash. To make the story short, naubusan ako ng cash. Nagbenta ako ng Funko Pop. Doon ko na-realize na nabili ko to ng 300, nabenta ko ng 600. So, bakit hindi ko siya gawing business? That time, wala pang masyadong online seller ng Funko Pop specifically. Then, meron ako nakitang isa lang. Then ginaya ko, gumawa ko ng page, nag-advertisement ako, nag-research ako kung paano mag-market, something like that. Then, nung unang live selling ko, success naman siya. Nag-return of investment agad. So, I invested 20,000 of my sariling budget. So, namutang ako ng 20K sa mom ko. Sabi ko kasi, yung bibilin kong items worth 40K. And I will sell it for 80K. Something like that. Nabawi ko naman. Then, ngayon, the rest is history. Pero hindi palaging masaya. Yes. Dahil nung umuso yung crypto, na-addict ako and na-lose ko lahat ng naipon ko, naubos. Dumami utang ko, umabot 500K, something. Tapos, by December, sobrang na ako. Year what? Sorry. Year 2021. Okay. By December, medyo na ako, depressed kasi dami utang. Wala na akong may provide. Then, tinanong ko sarili ko, sabi ko, saan ba ako magaling? Ano yung kailangan kong gawin? Na-realize ko, meron pala akong page. Kasi medyo, yung page ko, medyo established na nasa 5K likes na yun . Then, nag-try ulit ako, sumubukot ako. Then, after 2 months, nasettle ko lahat ng utang ko. Lumago yung agad yung business. So, thankful ako kay Lord God kasi parang sinave niya ako . Drowning Tapos work hard ulit hanggang ngayon. Medyo naging discipline ako sa mga risk. Kasi di ba, the high risk, high reward. Naging discipline ako. Sabi ko, walang easy money. Kailangan paghirapan. So, pinaghirapan ko. Then, last year actually, ng mga 4th quarter, na-realize ko, sabi ko, I want to grow more. Doon pumasok yung isip ko sa pag-open ng physical store para maka-reach ako ng more market kasi sa ngayon puro online lang, di ba? So parang wala pa yung market na mahilig lang bumili sa store, mag-walk-in. Gusto ko siyang ma-reach for expansion, to grow, in short. So far, ano yung pinakamahal na collectible na sell mo, nabenta mo? Recently lang, meron akong Planet Ardea Vegetal na sign ng voice actor niya. Nabenta ko siya for 320,000. One piece lang, one piece. sa isang solid buyer ko talaga. Na loyal supporter ko rin. So, kasi since online yan before, alam naman natin maraming scammers. Yes. May mga na-encounter ka bang ganon? And how did you handle yung mga customers or clients na medyo hindi maganda? Okay. Meron ako na-encounter na buyer. Seller kasi, medyo conscious ako sa pagbili.
kailangan dumating mo na yung item. So, wala akong parang wala akong experience. Pero sa buyer meron akong isang customer, nag-send siya ng payment. Akala ko pumasok kasi may incident siyang receipt. Then akala ko pumasok. Tapos umabot siya ng 40,000. Pero pinapadala ko yung items kasi may resibo siya from bank. And it turns out na hindi pala talaga siya pumapasok sa account ko. So hindi ko siya na-monitor kasi sumasabay siya sa bulsa ng tao. Okay, so yun, 40K na sabi ko, lesson learned, kailangan pag masyadong tiwala, check natin, syempre, maging aware tayo sa mga ganung bagay. Since online, maraming scammers talaga, maging matalino tayo sa online platforms natin. Nauna nandiyan na yung physical store mo. What's the future plans of RGB Toy? Of course, future plans natin to have more branches to be known nationwide. And lalo ngayon, medyo ang mga online platforms na social media presence natin, mas palalawakin pa natin para mas makilala pa tayo. Question na, ano yung unang pop na nakuha mo? Isa na yung collection na meron ka na wala sa store mo na nasa yun lang? Okay. So, ang first Funko Pop ko, kung familiar kayo sa La Casa de Papel or Money Heist, yes. Yung story kasi noon, meron akong friend, na same kami ng rider. Kasi yung mga rider, nakita ko yung isang item niya. Sabi ko, ang pangit naman ito, ang laki ng ulo, parang, tapos mahal. Niragaluhan niya ako ng isa, sabi niya, pangit pala, ito, sa'yo yan. So, sabi ko, favorite ko lang kasi. Binigyan niya ako ng Tokyo, ng professor, parang gano'n. Tapos, parang within that day, 10 pieces na sila eh. Sabi ko, kailangan ko itong makompleto. Hindi ako makatulog. May extra pera ako sa mga allowance niya. Binili ko, parang walang lumilipas na araw na hindi ako makatulog. Bili ako ng bili. Hanggang makompleto ko. Nung nakompleto ko na, ano naman? Ano next? Yun, doon nag-start. Then, yung Funko Pop ko na wala sa store, syempre yung mga gifts sa akin yes, mga personal gifts. Kahit ano pa yan, kahit Funko Pop or ibang toy lines, nasa bahay lang sila. So may silang special place sa bahay. Ayun yung mga items na walang price. Tapos question nila, ano yung mga store mo na nasa yun, na limited edition na furniture na wala sa ibang Funko Pop? Okay, kung mapapasin nyo, dito sa buong Philippines, kami lang yung store na naiiba in terms of items. Kasi sila, lahat yan, distributor. Kumbaga, lahat ng sinasalang nila, mga new items, new arrivals, tayo, ang special unique selling proposition ko, yung mga items na wala na sa market. Yung mga yung mga vaulted. Yung vaulted, ang meaning niya parang hindi na end of production na. Yes. Ayun yung mga target ko. So, ayun yung mga tumataas na value. Kasi, ayun yung hinahanap ng tao eh. Hindi naman palagi yung bago. Hindi palagi yung bago. Okay, kailangan kasi parang yung isip ko, kailangan ko makompleto lahat. Kunwari, Disney. Binigyan kita na Ariel. 12 sila. Hanapin mo si Cinderella, si kung ano-ano. Ganon yung ano ko. So ako yung humihit ng market na wala sila. Ako na-set na sure na mag-partner na ako. Ano ka nakakuha na sign Funko Pops? Kadalasan sa mga signing events sa US na. Then, parang yung item dadalhin mo sa US, yung sa sign, tapos with certificate of release, babalik dito. Kaya, kunwari, yung regular, 650 lang, yung sign, 6.5. Kaya siya nagmahal kasi sign, yung shipping, yung tax, yes. Are you joining sa appointment and rental? Yes, expect niyo po kami sa ToyCon 2024 Evolution. Meron tayong dalawang booths doon. Okay, last na lang for other promos, giveaways. Take it away. Okay, for Funko inquiries, message lang po sa ating Facebook page, RGB Toy Zone. Meron din tayong Instagram at RGB Toy Zone, walang space. Ayan. Kung meron kayong nahanap na matagal yun hindi mahanap, baka sa amin yun na makita. Basta laruan, di kami dyan.